mapagpala po, no? At ngayong umaga po ay tunay nga po na tayo po ay na-bless sa ating mga awitan. Amen po ba ron? Amen, no? At alam nyo po, napakasarap po na ibigay at ibalik sa Panginoon yung papuri, no? Alam nyo po, dyan na lang natin mababawian ng Panginoon, no? Bukod pa sa ating mga ministry, but of course, how we sang those song para sa Lord, siya po ay nalulugod, no? Siya po ay nalulugod at ang ganda po ng awitan natin, and we believe po na ang Panginoon po ay nga-bless, no? Sa atin po ngayong umaga, no? And hopefully, sa atin din pong pakikinig ngayon ng salita ng Diyos, no? Again, I would like to thank God for the privilege. Privilege lang po ito. But most of all po, let the name of the Lord be glorified, and ang kanya pong salita ang siya pong lumabas sa aking mga bibig. I'm just a mouthpiece, no? Tayo po ay naniniwala na sa atin pong paglabas mamaya sa mga pintuang yan, something has changed sa ating mga buhay. Amen? At alam nyo po, ang buhay ng isang Kristiyano ay, ito po ay dapat po nagbabago for the betterment. Tama po? Dahan-dahan tayong binabago ng Panginoon, dahan-dahan tayong tinatasahan. Kaya tayo po ay naniniwala sa umagang ito, meron pong gagawin ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, may gagawin si Lord sa buhay mo. Kaya makinig ka. Huwag kang matulog. Ayan, praise the Lord. Ayan, lahat po ba ay handa na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Sa lahat po ng hindi pa handa, pumalakpak. Joke lang yun, no? Sige po, lahat ng handa po na makinig ay minsan pong muli palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you in this place. Yan. Sige po, simulan po natin ang gawain ito, no? Sa pakikinig by this, video po. Short video lang po ito. Ayun lang. Nangyari na po ba sa inyo yan? Parang imposible po, no? Usapang nawala po. Parang imposible na may gano'n, no? Most likely, baka pwedeng stage lang din po yan, no? Kasi biruin mo, inipit dito, tapos nakalimutan niya na. Kung nangyari man yan, pambihira. Di ba? Kung totoo, talagang pambihira, no? Siguro may isip mo, minamaligno ka. Minsan may ganun eh. No, lalo na kung hindi pa tayo Kristiyano. Hala, pinaglalaroan ako ng tapos magtatabi-tabi po ka na, no. But usapang nawala, no. Minsan hindi man ganyan, no. How about this one? Minsan meron kang lapis na hawak-hawak, tama? Sino mga karpentero dito? Taas ang kamay. No? Tapos yung lapis na yan, pambihira, hinahanap mo. No? Oh, meron nang umamin dito, kahapon lang daw, hinahanap niya yung lapis. No, hanap ka ng hanap. Ang mira, nag-ano ka na dito, saan ko pa nilapag? Tapos isang beses, yan, matutuwa ka na lang at matatawa ka sa sarili mo. Ay, andito lang pala. Di ba? Nangyari na po yan, di ba? Madalas po yan. At ayan po, no? So, ano po ang natin dito, no? Ano po ang ating pag-uusapan sa umagang ito, no? Alam niyo po, minsan, bukod po dyan, meron din pong madalas na mawala. Bukod sa cellphone, bukod sa payong, ano pang madalas mawala? Pera? O pwede yung salamin? Ang dami. Pwede yung pakilagyan ng tally board.
Minsan din pong madalas mawala tayo. Bakit? Kasi nag-waste, di ba? Dahil nag-waste, ano nangyari? Na-waste. Di ba? Na-waste, no? Naalala ko minsan yung bunso namin, pero ngayon hindi na bunso to eh. Damulag na eh. Ang laki na eh. Dati po, yung aming bunso ay nawala din po yan, no? Sa hindi, hindi naman sinasadya, no? Nawala din po siya ng hindi namamalayan. Pero praise the Lord at nakita rin po, no? Sino pong nawala na o naligaw dito? Naka-experience ng nawala or naligaw? Meron? Wala po. Pero alam niyo po, sometimes, no, how it is related sa ating topic for today, alam niyo po na sometimes sa ating buhay, tayo rin po ay nawala, no? Naligaw. Personally po, ang ating buhay noon ay in astray, parang mga tupang ligaw, no? At yan po ang ating topic for today na makikita po sa Luke 15:24. So if you have your Bible with you, electronic Bible, please open it in Luke 15:24. At ang sabi diyan, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pong muli, salamat sa wonderful day na ito, Panginoon. For the privilege to honor you, Lord God, through our worship. And now, Lord, kami naman po ay makikinig ng iyong salita. May you continuously work, Panginoon, sa lugar na ito at sa aming mga buhay. Lord, ano man po ang hindi kalugod-lugod na nakita niyo sa aming buhay, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran, Lord God. Nakasakit man kami ng kapwa, nagkulang man kami sa inyo, patawad, Panginoon. And we open our hearts right now, Lord. Search our heart, Lord. Cleanse us from our iniquities, Lord God. And may your Holy Spirit, Father God, move, Panginoon, freely, Panginoon. We invite your presence, Lord God. And alam namin, Lord, meron po kayong gagawin sa umagang ito sa aming buhay. You will say something to us, Lord, na ito po ay aming panghahawakan. Mga salita nyo, mga pangako nyo, na aming pong tatayuan, lalakaran. Nang sa gayon, Panginoon, ang buhay namin ito ay patuloy na maging ilaw, maging asin sa mundong ito, Panginoon. Makapagbigay din po ng hope, Panginoon, sa mga hopeless. Kaya, Panginoon, gamitin nyo ang mga buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Yan, praise the Lord. Hallelujah. At yung palakpak na yun ay mahina para kay Lord. Mas malakas pa. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pwede po bang isang hallelujah in 1, 2, 3? 1, 2, 3. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, hindi tayo magsasawang mag-hallelujah sa Panginoon. Amen. Tama. Kasi po, He deserve eh. Deserve ng Lord yan eh. At eventually po, sa langit, wala tayong ibang gagawin doon kundi magpuri at magpasalamat sa Kanya, no? At sasabihin natin, Holy, holy is the Lord God Almighty. No, ano po ang background nito sa Luke 15:1? Okay. Tama po, no? So, ano po muna tayo? So, our title for today, ayan po, no? Will be Once Lost. Tama po. Tayo po minsan ay nawala, naligaw. But now we have been found or we are found. Kaya po ano po ang background again sa Luke 15 po. No, ito po yung after ng ating Panginoon ay nag-travel from Galilee towards Jerusalem. Ang dami pong sumusunod po sa kanya, no? Multitudes po ang sumusunod sa kanya. And pagdating po sa 15, ito po ang usapan po sa 15, no? Ano po ang sinasabi sa salita ng Diyos? Now, the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. No? Yung mga multitudes po kasi na sumusunod kay Lord, nakakita ng kanyang miracles, no? Yung iba nag-uusyoso, yung iba po diyan ay tax collector and sinners. No, sila po ay nakikinig, maaring namamangha sa mga salita po ng Diyos. At dahil sa tagpong yan, alam niyo po sino po ang galit or sino po ang madalas kumontra. Kumukontra po palagi dyan yung mga Pharisees and mga scribes. No? At ang sabi po nila sa Panginoon, they grumbled, nagreklamo about our Lord Jesus Christ. At sinasabi, bakit nakikisama ang Jesus na to sa mga makasalanan, mga tax collector? At sa mga tagpong iyon, sa mga panahong yun, truly, itong mga tax collector ay talaga pong labis-labis kung makapaningil po yan, no? Inaabuso po nila yung kapangyarihan nila. Kaya po itong mga scribes and Pharisees, sabi, bakit nakikihalo
Bakit nakikikain kasama ng mga sinners and tax collector? Kaya po nung marinig ng Panginoon yun, then siya po ay nagbigay ng 3 parables po. Parables of the lost sheep, parables of the lost coin, at ito pong parable of the lost son or the prodigal son. At ito po ang ating pag-uusapan. Na minsan po sa buhay natin, sabi nga po kanina ng song leader, no, sino po ang nakatanggap ng salvation sa buhay nila? Pwede po ba ngayong umaga, sino po ang nakatanggap ng salvation? Pwede pakitaas ang kamay? Praise the Lord. Sa mga tumanggap sa Panginoon, naranasan po natin yun at alam natin na tayo po ay ligtas na nung ating po tinanggap ang Panginoon, no? So, binigkas po ng Panginoon yung tatlong parable na ito. Now, ano po yung reminder sa atin or ano po yung itinuturo sa atin or pag-aaralan natin today, no? Babalikan po natin yung text, no? So, we're done with the background, no? Kaya po, nung sinabi po ng Panginoon yon, no? Nung marinig niya yon, nag-mention siya po ng 3 parables. And babalikan natin yung text natin. Ito po ang culmination or ito po ang isa sa mga in the verses prior po, no? Sa unahan po, ito po yung ating pag-usapan 15 ng Luke 24. Sabi diyan, "For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So they began to celebrate. So bakit po sinasabi ng Panginoon ito, no? Kwento niya po ito, no? At ito po, sino po ang pinag-uusapan? Sabi diyan, "For this son of mine." Kasi po ito po ay halos patapos na po yung parable niya dyan. So kinuha po natin yung isa sa mga buod, no? Dito po halos tinapos ng Panginoon. And knowing, or kung sino man yung son na yan, sino po ang binabanggit ng Panginoon, because it is referring to the prodigal son, we are talking about those tax collector and sinners as well. Inihahambing ng Panginoon na yung son na yun, ito po yung mga tax collector, ito yung mga sinners. Because our Lord Jesus Christ came not doon sa mga mabubuti, but He came to save the lost. No, kaya po nagbigay siya ng parable so that mas maiintindihan nila, mas mananamnam po nila. No? At ang sabi ng Panginoon, "For this son of mine was dead." He was referring to tax collector and sinners, and most likely po sa iyo at sa akin. Tama po ba? Tayo po ay minsan pong nawala, tayo po ay minsan din pong natagpuan. That's why po ang sinasabi po ng Panginoon, no, sa Luke 15, "For this son of mine was dead and is alive again. Was lost and is found." So they began to celebrate. Hihimay-himayin po natin yan. Now, why? The question is, why you and me, kapatid? Bakit po ikaw at ako? Bakit po natin sasabihin, why you and me? Because we were dead once, no? We were dead once in our spiritual life. Nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, we are dead in our spiritual life and was lost. No, sometimes nga po, halos wala na tayong pag-asa. No? At dito po natin dadalhin yung ating first acrostic sa salitang lost. No, syempre po, ang pag-uusapan natin, kukunin din natin sa title, The Lost and Found. So the lost po, bakit po, why tayo po ang sinasabi? Because sometimes in our lives, like the prodigal son, ito po ang ating pong minamahal. We love the money. No? Sometimes po, yan po ang nagpapaikot ng mundo natin. Kaya in Luke 15, atras po tayo ngayon, no? Babalikan natin, ano ba ang nangyari sa buhay po ng prodigal son nung kinikwento po ng Panginoong Hesus. Then Jesus said, "There was a man who had 2 sons. The younger son said to his father, 'Give me now the part of your property, that I may suppose to receive someday.'" Tingnan niyo po, no, buhay pa yung tatay niya, no, kinukuha niya na po yung parte niya. Yung kayamanan. Nakakalungkot po. Meron na po bang gumawa ng dito? Buhay pa yung tatay, pwede po bang kunin ko na po yung lupain na ibibigay mo sa akin or yung yaman na ibibigay mo sa akin? But meron pong mas deeper kasi na gusto pong gawin ang prodigal son na ito. No, at yun po ang ating pong hihimay-himayin. No? Sinong ayaw po ba ng pera sa umagang ito? Sinong ayaw? So lahat nangangailangan. Lahat tayo nangangailangan, lahat po tayo ay nangangailangan ng pera. Pero hindi po natin mamahalin. Amen?
we need money. In fact, the church need po finances. Kaya po tayo nagta-tithes and offering so that we can operate, no? We can pay the rent. Ganun din po sa mga personal life natin. We have Meralco bills na nagdoble-doble na po. Nag 11,000, 14,000, yung dating 2,500 naging 5,000. We need money. But we will not love the money. Amen po ba ron? No? So ito, makikita natin, sobrang mahal ng prodigal son, itong mga worldly na to, no? Yung worldly treasures. Yan po. And then moving forward, kaya po ang sabi po dito sa Timothy 6:10, bibigyan po natin ng reference. In 1 Timothy 6:10, ang sabi po dyan, for the love of money is a root of all kinds of evil. Ibig sabihin po, sinasabi po dyan na kahit tayo po, we Christian, or nung di pa nakakilala sa Lord, we have that tendency to love money. Again po, palagi natin sinasabi, gagawin ng umagang gabi, gagawin ng gabing umaga, so that ma-achieve po natin yung desire na makuha natin. Yung pong ina-achieve natin na kayamanan sa mundong ito. Sometimes po, yan ang laman ng puso natin. But in Matthew 6:24, sinasabi po ng Matthew 6:24, you cannot serve both God and money. Kaya po ngayong umaga, mamimili po tayo. It's either i-despise natin ang isa at tatanggapin natin ng isa. It's either si Lord ang ating pong mamahalin or ang pera. It's either si Lord ang ating mamahalin or ang worldly desire natin na hindi natin mabitaw-bitawan. Because meron tayong pakinabang, no? Kaya po, in other translation, tingnan nyo po, for the love of money is the root kind of all evil, and some people craving money. Again po, pasensya na po, I don't use talaga the craving. Kasi po, pag sinabing craving, ito po ay pagnanasa. And before, punong-puno po tayo ng pagnanasa, kaya ito po ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Ito mga pagnanasang ito, worldly desire natin, ito po ang nagpapalayo sa ating Panginoon. And that's why po makikita natin sa buhay ng prodigal son nito mamaya, ano ang nangyari sa buhay niya, no? At maging sa ating buhay Kristiyano, kung meron pa rin tayong mga masamang pagnanasa. Tingnan mo yung katabi mo. Kung merong masamang pagnanasa, wala, di ba? Kasi nagmamahal siya sa akala nyo meron. Wala po, kasi nagmamahal sa Panginoon. Amen? Amen. Praise God. Wala tayong masamang pagnanasa, no? Pero ang sabi diyan, kung meron pa rin tayong masamang pagnanasa, ito lang naman yung reminder sa atin, no? Ito ang maglalayo sa ating pananampalataya. Kaya po, ang second point po natin, what is our second point? Ang sabi po dito, no? Balikan po muna yung 1 Timothy 6:6-8. Ito po muna bago second point. Paalala lang po ito, no? Yet through godliness with contentment itself is great wealth. Pakisabi sa katabi mo, hindi naman pala kailangan ng yaman. Contentment with the Lord. Through our godliness sa buhay natin. No? At ang sabi po dyan, after all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can't take anything with us when we leave it. Sabi dyan, so if we have enough food and clothing, let us be content. No? But again po, the Lord blesses us. Ang kilos po ng Panginoon, pag tayo po ay isang Kristiyano na po, again po, ang sinasabi natin, the favor of the Lord ay nasa kanyang mga anak. That's why po, magugulat tayo, Lord, bakit sobra-sobra po yung natatanggap? Lord, hindi ko po naman pinangarap yung ganito kalaking bahay, yung ganitong magkaroon ng sasakyan, di ba po? Pero magugulat kayo. But again po, sa puso tumitingin ang Panginoon. But we are being reminded today na kung ano pong meron tayo sa ngayon po, atin pong pasalamatan sa Panginoon. Amen po ba ron? Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Because all that we have, kahit po yung pananamit natin ngayon, it came from the Lord. Amen po? Kaya po, ang sabi po dito, no? Ang sabi po dito, yan. 1 Timothy, balikan natin, no? Luke 15:13, the second point, sabi dyan, own way living. Why you and me? Kasi
We have our own way living na pamamaraan. Our God, ang palagi sinasabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Kaya lang po, we have our own way of living. That's why ito po ang ating second point. Sabi dyan, not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country. No? Bakit po meron pong ganyan yung prodigal son, no? Ano po ang ibig sabihin? Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country. Ibig sabihin lamang po, itong prodigal son na to, he is openly rejected or rejecting his father's authority. Alam mo po, sa mga kabataan, no, hindi po ang pagpapaalala or paghihigpit ang ginagawa ng mga magulang nyo. Habang tayo po ay nasa puder po ng ating mga magulang, wala po yung ibang iniisip kundi ang kabutihan ng mga anak. Amen po ba mga magulang? Amen din po ba mga bata? Mga kabataan, asan? Taas ang kamay. Ayan. Alam niyo po, bakit tayo lumalayo? Kasi ayaw ng correction, ayaw sa tama. At itong prodigal son na to, pinakita niya po yung openly rejecting his father's authority, no? Kaya sa mga kabataan, again, listen sa mga paalala, hindi ito paghihigpit kundi pagmamahal ng magulang. Kabataan, sabihin mo, mahal ako ng parents ko. Ayaw. Bakit? Sino yung katabi yung magulang? Pakisabi, salamat sa pag-ibig nyo, mama, papa. Ba't yung iba parang nahihiya? Alam niyo po kung bakit kayo kino-correct, bakit kayo pinapaalahanan, kasi mahal po kayo ng mga magulang. Amen. At ayaw po nilang mapariwara gaya po nitong prodigal son, no? Openly rejecting his father, or sa ating mga Kristiyano, bakit ayaw ng correction? Or bakit lumalayo? Because openly rejecting God's will. Alam niyo po, pag pinag-uusapan ng God's will, marami pong ayaw dyan. Bakit po maraming ayaw? Kasi po maraming bawal. Palagi sinasabi ng mundo, ang bawal ay masarap. Kaya po hindi mabitaw-bitawan. Kaya po may sariling will, no? Kaya po ang isang tao or maging ang Kristiyano po, ganun din po tayo, mas gusto natin ang katagang I did it my way. Di ba po? Kasi parang mas proud tayo pag sa way natin na kuha ang isang tagumpay. And most of all, bakit po ayaw ang God's will? Because sa God's will po, marami po ang bawal. And also, that's why pagdating po sa usapang Bible, madami po ang ayaw. Kaya po nakakalungkot, every time po na humahayo po ang ating pong outreach department, talaga pong may tumatanggi. Talaga pong magsasabi sila, pasensya na, busy kami. Wala pang ang pasensya eh. Talagang minsan nakikita pa lang nila na bandaron, may kinausap, pagpapalapit na, papasok na po ng pintuan, papasok na ng bahay, kanya-kanya na pong pulasan. Di ba po? Pero makikita mo, nagkukwentuhan. Pag andyan na po ang outreach, magpupulasan po. No? Kasi po ayaw po nila ng God's way. Kaya po in 1 Timothy 6:9, ito po ang paalala sa atin ng Panginoon, but people who long to be rich fall into temptation. No? And are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. Kaya palagi tayong pinapaalalahanan, no? Pag way natin, ang sinusunod natin, pwede talaga tayong mahulog sa temptation. Kaya po, this brings us to our third point. Ano po yun? Before this happen, etong temptation, and yung trap by many foolish and harmful desire that plunge them into ruin and destruction. Before that happen, sa buhay po natin, ang paalala po, remember the consequence.
Pakisabi sa katabi mo, meron palang consequence. Ang paglayo. Ang pagsunod sa sarili natin. Meron po palang consequence. Kaya po, ito po ang ating third point. Moving forward tayo, no? Ang sabi po dyan sa Luke 15:13, not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Ibig sabihin po, sa ating buhay, naging ganito rin po tayo. Tayo po ay nagkasala at tayo po ay makasalanan. Nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, ito po ang buhay natin, mahilig sa patay-sindi. Noon, tama po ba? May mga kwento tayo na mahilig sa patay-sindi. No? Hindi lang po yun. Pwede nating iwan ang pamilya, kaya mong kalimutan ang magulang mo. Kasi po, ito na po ang bunga. No? Pag-ibig sa pera, gusto na masunod ang sarili, at mapupunta po tayo sa kasalanan. No? Dito na po naging alibugha. No? Dito na po tinawag na irresponsible, wasteful, prodigal living yung younger son. Because po, meron pa rin po sa buhay ng Kristiyano, sa buhay ng isang tao, meron po tayong lust of the flesh, lust of the eye, at meron pa rin tayong pride. Tingnan niyo po yung katabi niyo kung merong pride. Fried chicken meron. Pero sometimes po, alam niyo po, pag pinag-uusapan po ang pride, talaga pong sa buhay ng isang Kristiyano, kahit sa isang tao po, hindi po maalis po yan eh. Kasi po, ang tao po ay meron pong ego palagi. Ayaw niya po ng natatapakan, ayaw niya po ng pinagsasabihan, no? Kahit Kristiyano eh. Kaya po pag napagsabihan sometimes, aalis ng church, no? O kaya hindi sisipot muna, magko-cool down hanggang maglamig, no? Manlalamig po 'yan. Kaya po dito po, no, sin ang naidulot sa younger son nung kanya pong iwan ang kanyang father po. Nang siya po ay magkaroon ng desire na kunin yung kayamanan, iwan ang kanyang tatay, then namunga po ng kasalanan. Wild living. Alam niyo po, ang wild living, pwede po siyang i-consider na natin na worldly desire. No? At ang worldly desire po na yan, in deeper meaning po, kung titingnan po natin in deeper meaning, hindi lang siya basta pagwawaldas, yung worldly desire na ginawa ng prodigal son. Hindi lang pagbawaldas, bagkos po, it's a moral, spiritual dissipation. Pag sinabi pong moral, spiritual dissipation, ito po yung dahan-dahan na po tayong nawawalan ng energy, ng kalakasan, ng oras, ng focus. No? Instead na ang focus natin sa eternal things, palaging sinasabi ni Lord, focus on eternal things, not in this world. But because meron pong wild living, meron na pong moral, spiritual dissipation. Ang focus po natin, hindi na po sa spiritual thing. No? Then, worldly pursuit rather than eternal purpose. Ito na po yung nagiging desire natin. It often appears as a slow, unnoticed drifting away from your core value. Yun po yun. Kaya po yung core value ng isang tao, kahit na po, di ba po, ito lang nakaraan, may road rage, no? Sa sobrang road rage na yun, kuhang-kuha sa camera, makikita mo yung sarili mo doon, hindi mo na yun papansinin eh. Kasi po, ito na po yan eh, bumagsak na po yung moral ng tao, yung core value ng tao. Lalo na po sa mga panahong ito, we are being reminded that in the last days, mawawala po yung pag-ibig. It will grow cold. Kaya gayon na lang ang road rage eh. Kahit may camera, kahit matanggalan ng lisensya po, gagawin po. Ito po kasi yan. The moment po na tayo po ay priority na po ang mundong ito, wild living na po ang nangyayari sa atin. And before, talagang may mga ganito. Tama po? Sino po bang madalas sa patay-sindi? Di ba po? Nangyayari po yan.
And also po, no, it is driven by materialism. Dati po, yan tayo materialism, endless business, or unhealthy, sabi dyan, unhealthy indulgence that leave our soul empty. Kaya po pala nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, empty ang buhay natin. No? Spiritually dead po tayo. It's because of sin. Kaya po itong prodigal son, dinanas niya po yan. The moment po na nag-disconnect po siya sa kanya pong ama. No? And deeper pa po tayo, ano po ang ibig sabihin yan in Greek? In Greek po ang sabi diyan, osotos is where the term prodigal comes from conceptually. Sabi diyan, it means wastefully, reckless, extravagantly. At ano ba yung reminder sa atin kanina? Before it happens, ano yung sabi? Before it happens, na ikaw ay malugmok, ano yung sabi? Remember the consequence. May nakaalala po ba? Bago ka malagay sa kalugmukan, dahil gagawin mo yung pagkakasala, bago ka dalhin nito, remember the consequence. Pero deeper ang meaning sa Greek nitong sinabi po na siya po ay wild living. Ang sabi po diyon, it disregards the consequence. Disregarding the consequence. Kaya pala meron pong nagkakasala ng wala. Hindi niya na iniisip kung anong mangyayari. Whether ma-destroy ang pamilya, ma-destroy ang kanyang kabuhayan, ma-destroy ang kanyang future. Wala na po siyang pakialam. Disregarding the consequence. Kahit kahihiyan niya, hindi niya na po iisipin. Because of sin. At before, naging ganun po tayo. No? Nakakalungkot po, no? Na ganun po ang nangyari. But again, the Lord Jesus Christ meron po siyang gustong ipakita sa mga tao during that time. Malungkot po ang nangyari sa buhay ng prodigal son. No? So, before again, no, ang sabi diyan, remember the consequence, pero dahil dito po sa moral spiritual dissipation, it disregards kung ano man po yung magiging consequence. Wala po siyang pakialam. And sometimes sa buhay natin, nangyayari po yan. No? Nangyayari po na kakapit sa patalim, maglalaro ng apoy. Meron po bang naglaro ng apoy dito? No? For our fourth point, sa lost, ang sabi po dyan, trap in transgression. Trap, transgression. Kaya po in Luke 15:16, ang sabi po dyan, the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. Natrap na po siya. No, so yung nawaldas niya po, ano po ang kwento ron, no? Ituloy na natin. Wala po kasi dyan. Nung nawaldas niya na yung pera, nagkaroon ng taggutom. Kaya ang ginawa niya po, meron po siyang, may farmer doon, pinilit niya na pagtrabahuin siya doon. Para lang po, inapoint po na kahit pagkain ng baboy, gusto niya na pong kainin dahil sa gutom. At sa buhay po natin, no, before or ngayon, bakit tayo trap? Bakit merong ganito? Kasi po, meron pang kasalanan sa atin. Kasalanan na patuloy na naglulugmok po sa atin. Kaya po ang buhay natin noon, we are lost. Tama po? Nagiging patotoo nga po ito eh. Alam niyo po, yung buhay natin noon, sometimes, nagiging patotoo sa buhay natin. At hindi lang sometimes. Ito po ay actual na. No? Noon, ganito ang buhay ko nung wala pa kay Kristo. Sobrang hirap. Sobrang walang pag-asa. Because of sin. Moving forward, ang sabi po dyan in 1 Timothy 6:9, but people who long to be rich fall into temptation. Ito na po yun. Kanina po sabi natin, bago pa yung temptation na yun, bago ka mapunta rito, entrapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. Kaya po itong prodigal son, nangyari po sa buhay niya yan. Before naman, ang ganda ng buhay niya sa tatay niya. In fact, mamaya mapapasadahan natin, no? Na sa bahay nila hindi naman siya nagugutom. Kaya lang po, because of this decision niya, own way of living, kasalanan, na trap sa kalugmukan,
sariling buhay po ang nasisira. And it is God's paalala sa atin, God's word today. Ito po ang paalala sa atin. Kaya po, praise the Lord sa mga buhay natin. No? Bagamat tayo po ay hopeless, confused, and uncertain noon, nung wala pa ang Panginoon sa buhay natin. Ito tayo hopeless, confused, uncertain. Praise be to God because meron pong nagpaalala sa atin, nagpakilala sa atin kay Kristo. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Yan. Kasi po, hindi niya po tayo pinabayaan Though we are lost, no? Ang katapat ng lost na yan, we are empty before sa ating buhay, no? Hindi lang po emptiness, no? It is dead end na sa ating buhay. But praise be to God kasi dumating po ang realization sa buhay ng prodigal son. Dumating din po sa ating buhay yung realization na yan. Isang araw po, may lumapit sa atin, merong pag-asa kapatid. Merong nagsaway sa atin, kapatid, hindi yan tama. Merong nagpaalala sa atin, kapatid, merong Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. Merong nagpaalala sa atin na kapatid, kay Kristo merong pag-asa. May pag-ibig kay Kristo. Salamat sa mga taong yun. At salamat din po sa buhay nyo na ginagamit ng Panginoon na siya naman pong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Alam niyo po, praise the Lord po sa TGM, no? Because our heart is to spread the gospel. To make Jesus known. Amen po ba ron? Nakikita niyo po ba yun sa ating page? No, na let's make Jesus known. Kasi minsan tayong nalagay dito Kaya po in Luke 15:17, moving forward, ang sabi po dyan, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. Kasama po yung mga baboy, no? Sa kulungan ng baboy. Yan po yung illustration na kinuha ko. No? Kaya po, once we were lost, at praise be to God sa realization sa buhay natin, now, we are found. Amen po ba? Amen. Praise be to God. Now, we are found. Alam niyo po, nung tayo po ay makita, no? Ito po pala yun. Unang-una po, because it is the Father's desire. Hindi po inasam ng tatay na, okay na yun. Wala na akong pakialam doon. Kinuha niya na, buhay pa ako, kinuha na yung kinuha na yung, yung share. Yung mana niya, kinuha niya na, buhay pa. Pero alam niyo po, kahit po tayo ay nagkasala, kahit po tayo ay nandun sa lugmok na putika na yan, ito nga po, sa babuyan pa It is the Father's desire po. No? Luke 15:20, moving forward, so he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Ang bihira. Ang sinasabi po dyan, hindi lang po yan nung araw na yun. Ang sinasabi po sa Biblia, the father is watching and waiting. Kapatid, ikaw po ba yan ngayon? Ikaw po ba yung merong hindi mabitaw-bitawan? Kaya po sometimes ang buhay po natin, nahihirapan po tayo. Pero ang atin pong Ama is watching and waiting for us. The God that's longing for you and for me. Yung po pala yan. Kaya po, praise be to God, natagpuan po tayo. Natagpuan natin ang Panginoon. Somebody told us. Somebody shared the Word of God. Somebody shared the name Jesus in our lives. 1 Timothy 2:3-4. For this, sabi po dyan, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ang sabi po dyan, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Desire pala ng ating Diyos Ama sa langit na tayo po ay maligtas. Kaya po yung anak niya, hindi niya po dinisaryo na wala na akong pakialam. Ang desire ng Ama, isang beses babalik ang anak ko.
I'll wait. Waiting, and hindi lang waiting, but watching. And praise be to God, ito po ang nangyayari din sa ating buhay. No? Next point po, kaya po, the Father's desire is for us to be saved. Bakit? Because once you come to God as well. Bakit po? Dahil nung tayo po ay makasalanan, isang beses po sa buhay natin, tandaan nyo pa po ba kung kailan po kayo lumapit sa Panginoon? Tandaan nyo pa po? Ako po, that was 1991 when I was second year high school. Kami po ay nasa church during that time. Mga youth lang po, together with our leader. I accepted Jesus Christ. That was 1991, May. I think parang May 12 po yun, hindi ko na lang ma-recall. Second year high school po ako. Because, yung iba po, tinanggap ang Panginoon, may edad na po, no? But, one time in our life, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Kaya po in Luke 15:21, moving forward, bago tayo dun sa final text natin, no, ang sabi po dyan, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Tama po, di ba? Panginoon. Nung lumapit tayo sa Panginoon, we confess our sin. We acknowledge God bilang Panginoon, sarili nating tagapagligtas. At most of all, kapatid, bakit nahihirapan ang taong lumapit? Kasi may pride tayo eh. Tama ba? The pride of life. Pero po this time, maging sa buhay nyo, I believe, humility po ang kailangan for us to accept that calling or that paanyaya ng Panginoon. Bakit po ang tao ayaw lumapit? Because of pride. But I believe po that each and every one of us confess our sin, acknowledge our Lord Jesus Christ as our personal Savior, no? Who died on the cross for us. At nagawa natin yun because of humility. Kasi po kung walang humility, kahit po yung prodigal son, hindi niya po gagawing lumapit or bumalik sa anak niya. Di ba po? Ay, hindi na ako babalik dun. Kaya ko to. Di ba po? But praise be to God. 1 Timothy 2:3-4, sabi diyan, for this is good and acceptable in the sight of God, in the sight of our God, our Savior, who desire all men to be saved and to what? Come to the knowledge of the truth. Ano po ba yung knowledge of the truth? That our God is filled with love and compassion. Ito yung katotohanan eh. Ang katotohanan, mahal tayo ng ating Panginoon. Siya ay punong-puno ng compassion. Kaya sa ating pagkukulang, sa ating pagkakasala, the Lord is there for us. Mahal tayo. At ano po yung coming to knowledge of the truth? Believing Jesus is the greatest decision you have ever made. Tinanggap mo si Lord sa iyong buhay. Tayo po ay binibigyan na ng timer. Bilisan natin. Third point, under God's love. Bakit under God's love? Luke 15:20. Desire ng Father, lumapit tayo sa Kanya, no? At tayo ngayon po ay cover ng pag-ibig ng Diyos. Tingnan niyo po. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming, filled with love and compassion. Yun po pala yun. Filled with love and compassion. Paglapit natin sa Panginoon, automatically, covered na tayo ng pag-ibig niya. In Luke 15:20, dito na tayo sa 4.5 pala. Ang sabi din dyan, we are under God's love, then there is no more condemnation. Pakisabi sa katabi mo, no more condemnation. Wala na pong, hindi na po sasabihin ng Panginoon, nagkasala ka, ito, bilang na bilang ko yung kasalanan mo. Kaya po sabi sa Luke 15:20, so he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming, filled with love and compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. Di ba pwede niya naman sanang sabihin, pambihira tong ginawa ng anak ko. Bumalik-balik pa to.
Di ba po? Hindi po. Niyakap niya at hinalikan niya po. Alam niyo po noon, hindi naman po ako nag-Saudi, pero ang pagkakaalam ko po kasi, importante po yung kiss sa kanila. Tama po ba sa mga nag-Saudi? Meron pong tinatawag na yung kiss eh. Kasama po yun sa kanila eh. Custom po nila yan, no? Or doon sa panahon na yan ng ating Panginoong Hesus, importante po yung hinahalikan. Because yung paghalik po, it shows how you love the person. In fact po, yung tatay po, pwede na siyang paalisin eh, pambihira. Pero never pong ginawa ng tatay yun. No more condemnation, hindi niya po sinisi ang anak niya. Kaya po in Luke 15, 1-2, now the tax collectors and the sinners were all gathered around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, this man welcomes sinners and eats with them. Sino tinutukoy? Ang Panginoong Hesus. But, alam niyo po, ang ating Panginoong Hesus, Jesus was sent into the world, not to condemn the world, but to save the world through Him. Pwede ba natin palakpakan si Lord dyan? At hindi pong simpleng pagsisave po ang ginawa ng ating Panginoon. Ang pagsisave niya po sa atin ay ang pag-alay ng kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Ang pagtanggap ng parusa na dapat tayo po ang tumanggap. Ang pahirap na dapat tayo po ay pinahirapan. Ang pagpapahiya na dapat po tayo dapat ang ipahiya. Ginawa po yun ng Panginoong Hesus. At alam niyo po ang kagandahan, God demonstrated His love toward us while we were still sinners. Christ died for us. Hindi mo na hinantay ng Panginoon, hindi. Magtrabaho ka muna. Pakita mo muna na talagang ako yung number one. Hindi po. Ginawa na po ng Panginoon yun. Inialay niya ang buhay niya nung tayo po ay makasalanan. Kaya po, nung tayo po ay makita, desire pala ng ating Ama sa Langit yun. Kasi minsan na po tayong lumapit din sa Kanya, na cover tayo ng pag-ibig niya, wala na pong condemnation. At kaya ka po na-found, ayaw po. Paklik po. Yan. Because we are destined to be, restored. Gusto po ng Diyos na tayo po ay ma-restore. Alam niyo po, nakasulat na po yung pangalan nyo or sa buhay nyo na i-restore ka ng Panginoon. To be restored. Luke 15:22-24, ang sabi po, but the father said to his servant, quick, bring the best robe and put it on him, put a ring on his finger and sandals on his feet. Ano ibig sabihin po niyan? Yung ring po na yan, it honors sonship. Alam niya po, nung tayo'y tanggapin natin ng Panginoon, we have been considered or given the privilege to be called the sons of God. Na dati po kaaway. But this time, we have given the privilege to be called the Son of God. At higit lang po yun, yung pagsusuot ng robe, paglagay ng sandals, that means restoration. Biruin nyo po, wala na pong damit yan eh. Amoy baboy po yung damit na suot-suot dyan nung bumalik po siya. Walang-wala. Pero po again, nung makita tayo ng ating Diyos Ama sa Langit, hinubad po yung putikan nating damit. Yung makasalanan nating katangian, hinugasan po yun ng dugo ni Jesus. At ngayon po, ang ating buhay ay kasing puti na ng snow. Yun po ang description. And again, destined to be restored and destined to be with God forever. Alam niyo po ba yun? Ito po yung inaantay nating mga Kristiyano po, na isang araw po, we will be with the Lord forever. Amen po? Yun po yung atin pong pinangahawakan. Bakit tayo nagpapatuloy? Because isang araw, we will be with God forever. Anong sabi? No more pain, no more sorrow, wala na pong sakit, no more tears. Dito po, panay ang iyak natin. Panay po sakit sa katawan. Sakit sa dibdib. Sakit sa puso.
Minsan, inaatake pa dahil sobrang sama ng naranasan. Luke 15:22-24. Ayan po. But the father said to his servant, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebration." Then, ito na po yung text natin. "For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So they began to celebrate. Bakit may cue? May cue no? Humabol pa yung cue. Alam niyo po, sa Luke 15:10, same chapter. Luke 15:10. In the same way, I tell you, sabi ng Panginoong Jesus, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Kaya po nung tinanggap natin ang Panginoon, pambira, libo-libong anghel po ang nagdiwang sa langit. Why? Because tayo po ay inahon sa putikan. Kaya po, ano po ang reflection sa atin ito bilang mga Kristiyano? No? Ano po ang dapat nating baunin dito sa prodigal son, kwento ng prodigal son? Minsan na tayong inahon ng Panginoon sa putikan. Let's give gratitude for that. Ano yung gratitude natin sa Panginoon nung tayo po ay niligtas niya? Unang-una sa lahat, ingatan po natin yung buhay natin sapagkat special to sa mata ng Diyos. Maring sa mundong ito, hindi ka pinapansin. No? Binabaliwala ka. Pero sa mata ng Diyos, special po tayo. Mahal niya po tayo. Ano pa yung gratitude? Paano natin ibabalik po yung pagkakaligtas ng Panginoon sa atin? No? Yung bunga po ng ating pagtanggap sa Panginoon. Unang-una po, yung reverence natin sa Kanya. Pag sinabi pong reverence, matatakot ka sa pangalang Jesus. Hindi yung takot na ang takot mo, banal na takot. Ibig sabihin, irerespeto mo ang Panginoon. Irerespeto mo ang gawain, irerespeto mo ang kung ano man yung kautusan niya. Sabi nga, if you love me, obey my command. Mahalin mo yung kapwa mo, mahalin mo yung kaaway mo, ipag-pray mo yung kaaway mo. Paano pa natin babalikan yung gratitude na yan? Serve the Lord with all your heart, your strength, your mind. Ganun po ang ating pagtanggap. Ganun po natin pasasalamatan ang Panginoon sa ginawa niya sa ating buhay. Pwede po ba tayong tumayo? Ayan. At tayo po ay magtatapos na po sa panalangin. Hallelujah. 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 Jesus is calling. Hallelujah. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Hallelujah. Yes, Lord. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Kapatid, baka gusto mong lumapit dito, pasalamatan ng Panginoon. The altar is now open, kapatid. Baka meron kang gustong ipanalangin, Panginoon. Hirap na ako sa buhay ko. I want, Lord God, na mabago ang buhay kong ito. The altar is open, kapatid. Kung gusto mong pasalamatan ng Panginoon, lapit ka rin dito, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah.
po, kung atin pong nanamnamin ang kanta na yan, pambihira. Hallelujah. Yung blood ng Panginoon ang naglinis sa lahat ng ating pagkakasala. Yung pag-ibig niya, kapatid, no, na wala pong tinatangi. Yung pag-ibig niya na bukal niyang ibinigay sa atin, libre, yung kaligtasan. Ito po yung paanyayaan ng Diyos sa atin. No? Kapatid, ano man po yung dahilan bakit tayo nandito sa harap, ang Diyos po ang nakakaalam. Pwede ba nating itaas yung ating kamay sa Panginoon sa lahat po ng nandito po sa harap? Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, you're wonderful, Lord God. Yes, God, you're wonderful. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, God. We honor you, Lord. We magnify your holy name, Lord God. We thank you, Jesus, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. You have sacrificed your life para sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa grasya mo, Panginoon. Lord, we don't deserve that grace, Lord, that love, pero Lord, binigay niyo sa amin, Panginoon. Hallelujah. 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 Yes, God. Sa lahat po ng lumapit sa altar po, sabay po tayo sa panalangin. Aming Diyos Ama sa langit, sa umagang ito, salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig niyo. Salamat, Lord, dahil sa kabila ng aking pagkukulang, mahal niyo pala ako, Panginoon. Sa kabila ng aking mga nagawang pagkakasala, Panginoon, ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa akin. Kaya ngayong umaga, Panginoon, nakataas ang aking mga kamay kasi nagpapasalamat ako, Lord. Nagpapakumbaba ako, Lord. At sa umagang ito, Lord, minsan pong muli, pag-alabin niyo po ang dating pag-ibig nung kayo ay aking unang makilala. Pag-alabin niyo po, Panginoon, ang aking desire na unahin kayo sa buhay ko, na paglingkuran kayo, Panginoon. Na Lord, lumakad ng may kabanalan. Lumakad, Lord God, sa will niyo, Panginoon. Na Lord, yung will niyo ang siyang maganap sa buhay ko. Kaya, Panginoon, salamat sa pagkakataong ito. Purihin ka, dakilain ka, at makita nawa sa buhay ko ang iyong pag-ibig. Nang sa gayon, Panginoon, ang buhay kong ito ay magamit sa ikaluluwalhati at karangalan ng iyong pangalan. Ito ang aking dalangin, Lord. Amen and amen. Hallelujah. Let me pray for you. Panginoon, salamat po sa mga kapatid na nandito, Lord. Lord, kayo po ang patuloy na magmuna, maggabay sa kanilang buhay. Lord, kayo po ang nakakakita ng kanilang mga puso, ang laman nito, Panginoon. Lord, ano man po ang kanilang kahilingan, bakit sila lumapit? Lord, katagpuin niyo po by your grace and through your faithfulness, Panginoon, sa iyong mga pangako, Panginoon. Nawa ito po ang mangyari, maganap sa kanilang mga buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po sila at ang kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, at bago po tayo magtapos, few announcement lang po. Praise the Lord. Yan, sa lahat po ng mga mama. Sino po mga mama? Mama. Mga mother.